Minsan talaga, kahit nasasaktan ka na, pinipilit mo pa din ang mga bagay na hindi naman para sa isa't isa. Pero ganun siguro talaga kapag nagmahal tayo ng totoo. Kahit masakit, titiisin mo. Mahal mo eh. Ay nako, ikaw ba? Naranasan mo na bang pilitin kahit sobrang masakit? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Pagmulat ko ng mga mata ko, agad akong bumangon at nagmasid sa paligid ko. Wala si Ben. Siya ang una kong inisip. Kaya ito, paglabas ko sa silid ko, nakita ko si Tony. Nasa kusina siya. Tony, si Ben, nasa silid mo pa ba? Wika ko. Oo, nasa silid ko. Mas maganda kung umupa muna ang bagyo bago kayo mag-usap. Masyadong mainit ang sitwasyon kaya mas maganda kung magpalamig muna kayo pareho. Kasi lalong gugulo kapag pinilit mo. Wika ni Tony. Napaupo na lang ako dito sa may lamesa habang nakatingin sa pintuan ng silid ni Tony kung saan nasa loob si Ben. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong malaki yung pagkakamali ko. Pero paano? Ay nako, ang buhay nga naman. Sige, walwal. Kaya yan, napikot. Wika ni Tony. Tony, walang nangyari ng gabing yun. Konti lang ang nainom ko, subalit tila ba may ginamit siya para makatulog ako. Wika ako. Jasper, nangyari na yun. At buntis yang si Merlat mo. Anong plano mo ba? Wika ni Tony. Ewan ko ba? Naguguluhan na ako. Pero promise talaga, wala nangyari ng gabing yun. Wika ako. Okay, sabi mo eh. Pero buntis. Sino dumali? Wika ni Tony. Tony, magkasama tayo nun, di ba? Baka ikaw. Wika ako. Gagi, bakit ako? Papunta lang tayo magkasama tapos nung umuwi ako, mag-isa na lang ako kasi nawala ka na. Wika ni Tony. Malay ko ba, Tony? Baka lang naman. Wika ako. Jasper, pwede ba tigilan mo na ako dyan sa kalokohan mo? Tsaka, doon na muna sa silid ko si Ben. Ayaw kanya makita. Wika ni Tony. Tapos eto, nagdala na siya ng pagkain sa silid niya. Mukhang doon nakakain si Ben. Kaya eto, pagbalik ni Tony. Ay nako, wala nang magluluto sa umaga. Kasi naman, ay nako talaga. Balik sa dati, bibili lang ata tayo ng pagkain sa labas palagi. Wika ni Tony. Ako na lang magluluto. Kaya ko. Wika ko. Jasper, okay ka lang? Baka malason tayong lahat dito. Wika ni Tony.
Wala ka bang tiwala sa akin, Tony? Akong bahala. Wika ko. Hindi naman sa walang tiwala. Natikman ko kasi yung ampalaya mo, Jasper. Hindi ko kinaya. Wika ni Tony. Ang mahalaga naubos. Ano bang niluto mo, Tony? Tanong ko. Itlog at hotdog. Yun lang ang kaya kong lutuin eh. Tara, kumain na din tayo at makatulog na. Wika ni Tony. Nakakapanibago ang gabing ito. Kasi naman, wala si Ben. Tila ba binalot ng kalungkutan ng bawat sandali. Pero katulad nga ng sinabi ni Tony, kailangan namin pansamantalang mag-iwalay muna para maging kalmado ang sitwasyon. Kaya ito, nung matulog na ako, mag-isa ako dito sa kwarto ko. Iniisip ko si Ben. At sa labis na kakaisip ko sa kanya, di ako makakatulog. Madalas na lumalabas ako tapos tumatayo ako sa harapan ng pintuan ng silid ni Tony. Parang gusto kong kumatok. Baka sakaling makita ko si Ben. Pero pinilit kong hindi mo na gawin ang nasa isip ko. Bumalik ako sa silid ko, nahiga ako sa kama ko. At umaasa ako na sana bukas makita ko na ulit si Ben. At sana mapatawad na niya ako. Halos wala akong tulog sa nagdaang gabi. Gusto ko kasi makita si Jasper. Pero natatakot ako. Kaya pinilit kong wag na talagang lumabas ng kwarto ko. Baka kasi nasa labas si Jasper. Baka magkita kami. Kaya ito, may bote talaga kami dito sa kwarto. Ginawa kong arinola. Kaya ito sa pagsapit ng umaga, nakakatamad talaga bumangon. Masakit ang ulo ko dahil sa puyat. Buti na lang at walang pasok. Kaya ito, bumangon na din ako. Tapos, naligo na lang ako. Tapos, bumalik na din ako sa silid ni Tony. Ipinako ako sa kanya yung ibang gamit ko. Tapos ito, pagbalik ni Tony, umalis daw si Jasper. Pupunta daw sa palengke, kaya naman, eto, nakalabas ako sa kwarto. Tapos, isinara ko yung pinto. Para kapag dumating siya, di agad siya makapasok. Kakatok muna siya. Nila ko kasi. Tapos si Tony lumabas din. Kaya naiwan ako mag-isa pero okay lang. Nakalak naman ang pinto. At sa paglipas ng mga oras, eto, nag-chat na si Tony. Pauwi na daw siya kaya naman naghintay na ako sa may pintuan. At eto, may kumatok na. Si Tony na siguro to. Kaya binuksan ko na kaagad. Kaya lang, pagkabukas ko, hindi si Tony ang nakita ko. Hindi rin si Jasper. At halos matulala ako. Pati ako nakapagsalita kaagad. Napatitig kasi ako dun sa malalaking papaya na nasa harapan ko. Baby boy, mahal yan. Huwag mong subukan na hawakan at tsaka andyan ba si baby? Wika ng babaeng to. Tapos di ko siya napigilan. Pumasok na lang siya na parang sa kanya yung bahay na to. Tapos naupo siya dun sa may sala. Nakatingin lang talaga ako. Tapos eto, hinayaan ko na lang na
nakabukas ang pinto. Tapos nakatitig lang ako sa babaeng to na nakita kong humalik kay Jasper kagabi. Parang gusto ko siyang buhusan ng mainit na tubig. Pero, kalma lang. Baby boy, cute ka. Pahingi akong tubig. Wika niya. Kakainis. Teka nga at ako'y naiinis. Ikukuha ko lang muna siya ng tubig. Maghintay lang muna siya. Utusan ba naman ako?